Ang title po ng ating topic ngayong hapong ito ay Generosity in Action. Amen. Ang totoong tao na generous, may action. Madaling magkaroon ng isipan. Kaya ang title natin ngayon, pakipost nga yung title natin, Generosity in Action. Yan po ang ating topic ngayon, Generosity in Action. Kasi hindi mo pwedeng sabing generous ka kung wala namang action. Generosity is an action word. A generous person activate generosity in his life. No? At ang ating pinag-uusapan sa 2 Corinthians chapter 8, ang 2 Corinthians chapter 8 po, ito ay sinulat ni Apostle Paul. At si Apostol Pablo, nung sinulat niya itong 2 Corinthians chapter 8, ito po ay sinulat niya sa mga taga-Corinthians. Nung sinulat niya itong book na ito, itong letter, actually this is a letter to the Corinthians, sinulat ito ni Paul. And babalikan lang po natin, reviewin natin yung ating mga napag-aralan. Tayo po ngayon ay nasa chapter 10 na, sa verse 10. Pero balikan po natin yung verse 1. No? Nung sinulat ni Paul yung letter na ito, in verse 1, mapapansin natin, may inintroduce na mga tao itong si Paul. Ang sabi niya rito, verse 1, "And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches." Inintroduce po rito ni Paul sa mga taga-Corinthians ang Macedonian churches. Gusto niyang malaman ng mga taga-Corinthians patungkol dito sa churches na ito. Now, pag pinag-usapan po ang Macedonian churches, ito po ay nasa lugar ng northern Greece. O ngayon, pag pumunta ka sa Greece, nasa northern part po ang Macedonia. Ang mga churches po niyan ay yung Philippi, sinulat din po ni Paul yan, Book of Philippians, Thessalonica or Thessalonians, sinulat din po ni Paul yan, may 2 letter siya sa Thessalonian, and Berea. No? Ito po yung mga Berean na nung nagtuturo si Paul, abay sinasaliksik talaga yung scripture. Kung yung tinuturo pa ni Paul ay totoo. Yan po yung mga churches na naitanim ni Paul during that time. Yan po ay isang province. Now, pag binalikan po natin ang history ng Macedonia, si Alexander the Great, sino nakakilala kay Alexander the Great? Yan ay isa pong matinding mananakop. Yan po ang nag-establish ng Greek Empire bago ang Roman Empire. Ang sentro po kung saan tumayo itong si Alexander the Great is the Macedonian province. Kaya, nung ito po ay nasakop ng Romans, tinalo ng Romans ang Greek, ang isa po sa kanilang dinevastate na lugar ay ang Macedonia. Kinuha nila lahat ng yaman at pinatawan nila ng matataas na tax ang Macedonia. At syempre, yung mga tao, abay hindi pumapayag, lalong nagkakaroon ng gera. Alam niyo, ang isang lugar na laging may gera, mahirap umasenso. Amen. Kung kayo po ay nakapunta na sa Mindanao, ako po ay nakapunta na ilang beses sa Mindanao, sa Butuan, sa Davao, Cagayan de Oro. Alam niyo po napakaganda ng Mindanao. Ang lupa ng Mindanao, sabi nga nila, ang Mindanao daw parang promised land. Kasi ang tinatanim mong mga halaman sa Mindanao, grabe, lumalago. Alam niyo po ba ang plantation ng mga pinya, yung dole, ay nasa Mindanao? Alam niyo po ba ang mga taniman ng kakao, ang kakao na ginagawang tsokolate, ay nasa Mindanao din. Napakarami pong tanim na magaganda sa Mindanao. Pero may bahagi ng Mindanao na hindi umaasenso. Pag bumaba ka na ng Zamboanga, Sulu, bakit laging magaganda pero hindi alam niyo kung bakit? Laging may kaguluhan. Minsan may mga mag-i-invest na dayuhan, Koreano, Amerikano, hindi nila matapos yung mga project kasi lagi nagkakaroon, may kidnapping, di ba, yung mga abusayap, nagkakaroon ng gera.
So pag ang isang lugar ay magulo, kahit gaano kaganda, hindi umaasenso. Yan po ang lugar ng Macedonia nung panahon na sinulat yan ni Paul. Magulo. Kaya yung mga Christian during that time, ang sabi sa verse 2, tingnan nyo sabi na verse 2, out of the most severe trial. So itong mga taga-Macedonia, nakakaranas sila ng severe trial. Hindi lang basta-basta trial. Alam nyo, pag dumadaan ka at nakakaranas ka ng trial, iba yan. Pero iba yung nakakaranas ka ng severe. Sa Tagalog ng severe trial, matinding pagsubok. Pangalawa, ang sabi dyan, their overflowing joy and their extreme poverty. Kasi nga, mahirap yung lugar. Yung mga Kristiyano, yung mga churches sa lugar ng Macedonia, naghihirap. Alam nyo, pag kayo nakakaranas kayo ng paghihirap, nakakaranas kayo ng severe trial. Ba't sila nakakaranas ng severe trial? Kasi doon po, ang religion ng mga tao doon ay sumasamba sila sa iba't ibang Diyos. May mga iba't ibang Diyos silang sinasamba. Ayaw nila sa Kristyanismo. Kaya pag ikaw, Kristiyano ka, nung panahon ni Pablo, dyan sa Macedonia, ikaw ay outcast. Ikaw ay outcast sa negosyo. Yung mga tao hindi bibili sa'yo. Ikaw ay ibubuli ng mga tao. Kaya yung mga Christian during the time sa Macedonia, ay nakakaranas talaga sila ng severe trial. Pag pinagsama mo yung dalawang combination na yan, sa tingin nyo, ano ang magiging outcome niyan? Severe trial plus extreme poverty. Sino rito, pag nawalan ka ng trabaho, tapos may matindi kang problema sa pamilya, anong resulta? Di ba? Naku, wag mo nang gagastos. Naku, yung pera tabi muna. Bakit? Walang source. Mahirap. Pero, kakaiba tong Macedonian. Ang sabi ni Paul, etong Macedonian church, may severe trial, parang kakaiba yung equation nila, plus extreme poverty, pero it welled up in what? Rich generosity. Lalong naging mapagbigay ang mga Macedonian. Parang ironic itong Macedonian. Ano bang ibig sabihin? Bakit kaya sinabi ni Paul na although nakakaranas ang Macedonian ng severe trial at extreme poverty, sila pa rin ay nag-e-express ng rich generosity? Ano bang larawan ng isang tao na rich in generosity? Sinabi rin po yan ni Paul. No, pag tinignan natin dito sa 2 Corinthians chapter 3 sa verse 3 and 4. Tingnan ninyo. Ano ang sabi ni Paul? For I testify, talking about the Macedonia, that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Aba, kakaibang generosity ito. Yung magbibigay ka, higit pa sa kakayanan mong ibigay. Alam nyo, madaling magbigay ng sobra. Amen. Pag ikaw may 1,000, nagbigay ka ng 100, hindi mabigat. Amen. Pag ikaw may 10,000, nagbigay ka ng 1,000, hindi mabigat. Amen. Pag ikaw may 100,000, nagbigay ka ng 10, medyo malaki na yan eh. Kahit gaano kalaki yan, pag sobra lang yan, hindi mabigat. Pero pag sinabing ikaw ay nagbigay beyond your ability, imagine ko yan, sabi ko, ano kayang ibig sabihin? Isipin ninyo, ano ang ibig sabihin ng isang taong magbibigay beyond their ability? Anong klaseng giving yan? At ito ay hindi na pressure. Kasi sabi diyan, entirely on their own. Silang nag-initiate. Actually, ang sabi pa ng Bible, pag tinignan natin sa verse 4, they urgently pleaded with us. Abay, kakaiba talaga itong Macedonia. Siguro itong si Paul, kasi ito po yung sitwasyon niyan. During that time, ang mga Jerusalem churches, Christian, nakakaranas ng famine. Nagkakaroon ng taggutom. Naghihirap po yung mga Christian sa Jerusalem. So ang ginawa ni Paul, yung mga churches na plinant niya, kinausap niya,
Hoy, mag-contribution tayo para itulong natin doon sa mga Jerusalem Christian, yung mga Christian churches sa Jerusalem. So nag-ambagan po sila. Siguro nasa isip ni Paul, kawawa naman tong Macedonian na to. Nakakaranas na ng severe trial. Nakakaranas na ng extreme poverty. Si Titus po kasi inutusan niya dyan eh. Titus, wag mo nang hingan. Siguro napansin ng Macedonia, hindi kami sinasama dyan sa collection na yan. Alam niyo, ginawa ng Macedonia, kakaiba talaga eh. Kaya sinabi ni Paul, rich generosity. They urgently, nagmamadaling nakiusap kay Paul. Grabe naman to, wala nang pera. Nakikiusap pa, uy, sama mo naman kami. They urgently pleaded with us for the privilege. Sabihin nga natin yung salitang privilege. Ang ganda ng point of view ng mga Macedonia. Ang tingin nila sa pagbibigay ay privilege. Hindi obligasyon. Privilege. Sino rito, nagpapasalamat ka, may privilege kang makapagbigay. Minsan di natin naisip yan. Kaya naging rich in generosity ang mga Macedonian kasi they see giving, they see generosity as a privilege. They have the privilege of sharing in this service to the saint. Now, how come people experiencing severe trial, extreme poverty, kayang magbigay ng higit sa kakayanan? Parang ang hirap niyan. Ako marami akong kilalang mga mayayaman na tao, nagsusupport sa mga ministry. Pero pag kinumpir mo, yung kinikita rin naman nila, giver na rin, pero hindi ito beyond their ability to give. Amen. Alam niyo ang beyond their ability to give? Yung ginawa ng purwido. Sabi ko, ano bang ibig sabihin ng pagbibigay ng beyond their ability? Ang naalala ko yung purwido. Nung habang nagbibigay sila sa templo, nakita ng mga disciple, yung mga mayayaman, ang lalaki ng mga binibigay. Siguro, 10,000, 100,000. Papagano'n siguro yung mga disciple. Si Lord hindi na-impress. Until one poor widow put in 2 small copper coin. Pagbigay. Napagano'n si Lord. Sabi niya sa kanyang mga disciple, yung poor widow na yan, nagbigay ng mas malaki sa lahat. Nagulat yung mga disciple. Lord, absent ka ba nung nagturo ng math? Ang late lang nung binigay eh. Sabi ni Lord, yung mga mayayaman, nagbigay ng sobra. Yung babae, binigay niya all that she had. That is giving beyond your ability to give. Madaling magbigay ng ano eh. Kaya, nung inaaral ko ang generosity, generosity is not about abundance. Yung iba nagsasabi ako, magiging generous ako pagka pinagpala na ako. Kaya ka hindi napagpapala, kapatid. Because generosity starts with understanding the grace of God. Paano mo magagawa yan? Mapapansin nyo dito, sinabi ni Paul in verse 5, ito ang unang ginawa ng mga Macedonia. Ano yung key? Tingnan nyo yung key ha, pakinggan nyo mabuti ito. They gave themselves first to the Lord. Hindi mo mabibigay ang resources mo kung hindi mo muna naisuko ang buhay mo kay Lord. Kasi tingin mo, ikaw ang may-ari. Amen. You will be able to be generous. You will be able to give beyond your ability kung gagawin mo yung ginawa ng Macedonian. Ano yun? First, they gave themselves to the Lord. Pero may pangalawa. Ito, nakalimutan ng iba. Basta ako kay Lord lang. And, sabi ni Paul, then to us. Sabi ko, anong ibig sabihin nung inaaral ko? Ano kaya ibig sabihin dito ni Paul? And I realized nung inaaral ko, ang mga Corinthians pala kasi nung panahon na to, mga kapatid, pinagdududahan nila si Paul. Nagkakaroon among the believers in Corinth
Yung iba, kino-question kung apostle ba talaga tong si Paul. Kino-question yung leadership, spiritual leadership ni Paul. Kaya binanggit to ni Paul, sabi niya, binigay muna nila yung buhay nila sa Panginoon and then sa amin. Sino niwala rito? Si Paul represent the spiritual authority that God has entrusted in the life of the Macedonian and the Corinthians. Siya ang spiritual leader nila eh. Kaya sabi niya, yung mga Macedonian hindi nagkaroon ng problema sa giving. Why? Kasi nagsumuko muna sila kay Lord, nagsubmit sila kay Lord. Pero hindi lang sila nagsubmit kay Lord, nagsubmit din sila sa kanilang spiritual leader. Kaya minsan kasi yung iba, hindi pa nga nagbibigay, nagdududa na doon sa pastor. Ay nako, pangkakain lang ni pastor yan. Tingnan mo, tumataba si pastor. Di ba? Isa nakakalungkot tinitingnan ko yung mga ibang kaibigan kong pastor. Yung iba, yung mga anak, wala na mapakain. Pastor, kumusta ba? Ito, naghahanap nga ng trabaho. Pero pagdududahan pa. Kaya ang susi sa pagbibigay, una, magtitiwala ka kay Lord at pagkakatiwalaan mo yung man of God na ibinigay sa iyo ni Lord. Hindi mo pwede. Bakit? Paano mo ibibigay kay Lord yan? May kamay bang lalabas si Lord? Anak, pakibigay na. Dadaan yan sa spiritual leader. Amen. At pag hindi ka tiwala, hindi ka mag-release. Hindi ka magbibigay. In keeping with God's, sabihin nga natin God's will. Ang kalooban ng Lord pagdating sa pagbibigay, meron siyang representative. Yan po ang sinabi ni Paul. Ang problema kasi sa mga Corinthians, listen. Ang church ng Corinth, ito ang problema natin dyan. Parang ano sila, opposite. Ang Macedonian, pag tinignan nyo sa mapa, nasa taas, northern part. Ang Corinth, nasa baba, southern part. Ang Corinth po, sila ay nakolocate sa isang port. Pag sinabi mong port, nandyan dumadaong ang mga barko. Amen. Pag dumadaong ang mga barko, ibig sabihin may trade, may kalakal. Pag nagkaroon ng kalakal, may negosyo. Pag may negosyo, may pera. Kaya yung pera sa Corinth, pumapasok. In other words, ang mga Corinthians, mayayaman. Di ba ang mga Macedonian nakakaranas ng severe trial at extreme poverty? Pero ang Corinthians, nakaka-experience sila ng kasaganahan. Pangalawa, ang mga Corinthians, highly gifted. Alam niyo, mga churches, may iba't ibang karakteristik yan eh. Pero pag tinignan niyo ang church ng Corinth, highly gifted. Kaya pag tinignan niyo sa Book of Corinthians, diyan spiritual gift. Kasi ang mga Corinthians, may mga nagtatang, may nagpa-prophecy, may knowledge, di ba? May mga magaganda ang boses, may hymns. Corinthians, very gifted. Now, the problem with the Christian in Corinth, they were highly gifted, but they were also notoriously prone to spiritual pride and arrogance. Dahil magagaling, lumalaki ang ulo. Yumayabang. At ang nangyayari, kasi yung mga spiritual gifts nila, nagtatangs. Di ba? May word of knowledge. So ang nangyayari, nasaan sila, nagpa-prophecy sila. Yung mga very visible, sabihin nga natin yung word na yung visible. Visible giftings, magagaling sila. That's why, pag tinignan natin, dito sa verse 7, ito yung context. Kaya sinabi rito sa verse 7 ni Paul, but just, just sa verse 7, but just, ayan. Pakisabi kay Philip, pag okay, verse 7, but just as you excel in
Okay, ulitin ko ha. Sabi ni Paul sa mga taga Corinthians, but just as you excel in everything. Bakit? Ang gagaling nyo eh. Ang gagaling nyo sa mga ministry, ang gagaling nyo sa music team, ang gagaling nyo sa gitara, sa drums, sa prophecy, sa preaching, sa teaching. Ang gagaling nyo lahat. You excel in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us. Pero meron sila nakakalimutan, ang mga taga-Corinth. Remember, mga taga-Corinth, mayayaman. Ang sabi ni Paul, see that you also excel in grace of giving. Bakit? Kasi ang pagbibigay, madalas, wala namang nakakakita. Amen. Hindi naman tayo dito nag-a-announce, mga kapatid, pasalamatan, palakpakan po natin, si Brother Ethan nagbigay ng ganitong amount. Wala tayong ganon. Amen. Ikaw lang at saka si Lord, tsaka yung treasurer, syempre nililista eh. Pero pag nasa harap ka, naggigitara ka, nagda-drums ka, nakikita ka, visible ka. Amen. Kaya nga sabi ko sa mga musician, iingat kayo pag nasa stage kayo. Bakit? Lalo na kayo mga boys. Bakit? Kasi sa mga churches so far, sa loob ng church, ang mga chick boy musician. May pogi points. Amen. Praise the Lord sa Christ the Rock kay Pian. Mababait po ang ating mga musician. Hallelujah. Yung drummer, kita niyo naman, kumakanta pa yun habang nagda-drums. Pero, nagtatago siya. Sabi niya, pwede ba lagyan mo ko ng pader, daddy? Sabi, hindi na okay na, kahit kita ka na dyan. Alam niyo, mag-iingat tayo doon sa mga visible. Kasi pag pinalakpakan ka na ng tao, nakakaboost ng ego. Amen. Pero sabi ni Lord, sabi ni Paul, through His Word, abay, nag-e-excel. Masama ba mag-excel sa giftings? Abay, galingan mo. Kung magpe-preach ka, galingan mo. Kung magtuturo ka, galingan mo. Kung tutok-tok ka, galingan mo. Lahat yan. Kaya nga sabi niya, just as you excel. Hindi naman sinabi ni Paul, huwag mong intindihin yan, no. Pero kung nag-e-excel kayo dito, huwag niyong pabayaan yung isang bagay na dapat nag-e-excel ka sa pagbibigay. Again, we're not talking about the amount. We're talking about the attitude when you give. Kasi marami, nauuna agad ang excuse bago pagbibigay. Lit lang nang ibibigay ko pa ba? 10 piso lang to, ibibigay ko pa ba? 20 lang to, ibibigay ko pa ba? 100 lang to, ibibigay ko pa ba? Hindi natin naunawaan ang excellence in the area of giving. Now, dito sa verse 8, malapit na tayo, 10, magsisimula tayo. Binibigyan ko lang kayo ng introduction. Pagdating ng verse 8, ang sabi ni Paul, I am not, kasi gusto ni Paul, grace in giving. Pag sinabi mong grace, bukal sa loob. Amen. Sabi niya, hindi ko kayo kinocommand. Actually, malalaman nyo mamaya, pwedeng i-command, pwedeng utusan ni Paul ang mga taga-Corinthians. Bakit? Mamaya sabihin ko sa inyo. Pero sabi niya, ayaw ko kayong utusan. I am not commanding you. Pero, kaya ko sinasabi, yung pagbibigay ng Macedonians, I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. Kasi ang Macedonian naging modelo. Sabihin nga natin yung word na modelo. Imaginein mo, severe trial, extreme poverty, it welled up in rich generosity. Kaya kung merong model sa pagbibigay, mga kapatid, grabe. Pag binasa mo ang Bible, kakaiba ang Macedonian churches. Pero sabi ni Paul, hindi lang naman Macedonia ang naging model sa pagbibigay. Ang ultimate model talaga natin pagdating sa generosity, walang iba, kundi sinabi niya rito sa verse 9. Ano sabi sa verse 9? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, for your sake, He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Alam niyo kung mayroong model ng pagbibigay, ng generosity, walang iba kundi ang Panginoon. Imagine niyo ang Panginoong Hesus-Kristo nasa langit. Walang problema.
walang hirap, hindi pinagpapawisan, hindi nagugutom. Amen. Pero bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nakaranas mapagod, nakaranas masaktan, nakaranas magutom, nakaranas pahiyain. Samantalang sa langit, isang ganun lang. Kaya nung kausap niya si Pontius Pilate, sabi niya, wala kang kapangyarihan, wala kang authority over me. Isang command ko lang, legions of angels will rescue me from your hands. Pero pinili ng Lord, hindi siya biktima, pinili niyang ibigay ang buhay niya. Is that generosity? The greatest picture of generosity, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave. Ang binigay niya hindi anghel. Ang binigay niya hindi bagay. Ang binigay niya kaisa-isa. The only begotten Son. The most valuable na pwedeng ibigay ng Diyos para sa atin. Binigay ng Diyos ang Panginoong Hesus para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan, para ikaw ay makatanggap ng kaligtasan. That is generosity. Kaya kung meron tayong model, mga kapatid, ng generosity, ay ang Panginoong Hesus. Amen. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Iinom lang po ako. Napunta na po tayo sa ating text ngayong hapong ito. Nireview ko lang yung ating mga previous verse para ngayon idudugtong ko itong verse 10. Pagdating ng verse 10 hanggang 12, sabi dito ni Paul, and here is my advice about what is best for you in this matter. Last year, you were the first, not only to give, but also to have the desire to do so. Now, finish the work, so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it, according to your means. For if the willingness is there, the gift is acceptable, according to what one has, not according to what he does not have. Number 1, in generosity in action. Desire is good, but incomplete. Mahalaga po ang desire. Ang problema, pag desire lang, hindi complete. Amen. Ang desire, dapat kinukomplete. Basahin na ulit natin yung verse 10. Sabi dito, and here is my advice about what is best for you in this matter. Last year, nakakailang taon na? 1 year na. Nung nagpunta si Paul, at ang sabi niya, mga kapatid, kailangan nating tulungan yung mga kapatid natin sa Jerusalem. 1 year ago, ang sabi ni Paul, yung mga taga-Corinth, sila daw ang unang-unang nagbigay. Wow, points ng Corinth. And, nagkaroon ng desire. Siguro ang sabi ng mga taga-Corinth, Paul, kami tutulong kami. Buwan-buwan, papadala kami. Di ko alam kung anong pinangako nila. Pero meron daw silang desire for 1 year. Last year. Ang problema, hanggang umpisa lang. Hanggang desire lang. Hindi tinuloy yung desire. Amen. Intention must become action. Amen. Sino ritong nasubukan ng manligaw? Pag ikaw nanliligaw ka, puro ka intention, wala kang action, walang mangyayari. Ang tawag ko doon, ligaw tingin. Nakita ka ng taong ligaw tingin? Pag tinitin mo, ganda talaga niya. Pinagpe-pray ko yan. Anong ginagawa mo? Pinagpe-pray. 10 years later, hanggang ganun pa rin, pinagpe-pray. Walang mangyayari sa intensyon pag walang action.
Yung isa kausap ko, sabi, alam mo, pastor, gusto ko talagang magnegosyo. Oh, talagang negosyo. Ito po yung gusto kong gawing negosyo. 1 year later, kumusta yung negosyo? Hindi ko pa po sinisimulan, pastor. Bakit? Ang dami pa pong kailangan ayusin. Hindi ayusin mo na. Nga po, ayusin namin. After a year uli, kumusta na yung negosyo? Wala na. Yung mga ganun, wala nang mangyayari. Because the intention, hindi binakapan ng action. Amen. Sino rito gusto mo nang magpapayat? May intention kang pumayat. Sabi mo, hindi, talaga itong taon na ito, magda-diet na ako. Ngayong taon na ito, magwo-walking na kami ng asawa ko. Kaya lang, dahil walang aksyon, pag umakyat ng hagdanan, madali pa ring hingalin. Kulang sa aksyon. Maganda ang intensyon, kulang sa aksyon. Mga kapatid, we need people who know how to act their intention. Walang kwenta ang blueprint pag hindi naman tinayo ng engineer. Ganda ng drawing ng arkitekto. Ganda naman nito. Natayo na ba to? Hindi pa. 20 years na nga yung blueprint na yan. Walang problema. Blueprint lang, plano lang yun. Amen. Sino rito may mga plano ka sa buhay? Hanggang ngayon, hindi nagkakaroon ng katuparan. Bakit? Walang aksyon. Conviction is meant to produce action. Pag ikaw nagkaroon ka ng conviction kay Lord, lagyan mo ng action. Amen. I remember kami po ni Pastora, 6 years ago, sabi namin, mag-plant tayo ng church. Nagpe-pray po kami. Siguro mga 7 years ago, nandun pa kami sa Commonwealth. No? Pinagpe-pray namin. Kasi yung church po natin sa Commonwealth, wala pang pastor yon. May building, pero walang pastor. Dito na ba tayo magpapastor? Sabi ko kay Pastora. Pinagpe-pray po namin, tumutulong na kami sa PUP, doon sa Commonwealth High School. Kaya lang, meron tayong kapatid, sabi niya, may heart daw siyang magpastor doon. Taga doon naman siya, doon sila nakatira. Okay, bayaan mo na, bigay na lang natin sa kanila. Kaya lang, meron talaga kaming intention mag-plant ng church. Pinagpe-pray namin. Until one day, dinaan kami dito ni Bishop. May ikot-ikot kami rito, nadaan kami. Pastor, may ano pala dito, may BSU pala rito. Hindi ko alam Kasi pag sinabing BSU, sana sa isip ng marami. Malolos ako, nakapunta na ako sa BSU. Pero palang BSU rito. Nagkatingin na kami ni Pastor, parang iba yung tibok ng puso namin. Sabi, parang masarap dito mag-ministry Kaya lang, wala naman kaming pera. Actually, during that time, struggle pa kaming pakainin ng aming mga anak. Kasi wala talaga kaming source. Pero sabi namin, yung conviction dapat mas-produce ng action. Ginawa ko, kinausap ko yung isang pastor na kakilala namin. Pastor, tulungan mo naman ako. Gusto ko maghanap ng pwedeng upahan na bahay dito malapit. Kasi siya po may motor So nagmumotor kami, ikot-ikot kami. Nakapunta na kami dyan sa Francisco Homes. Napunta na kami dito sa Terasa. Ang dami na namin naikutan, wala kaming makita. Sabi ko, merienda muna tayo dyan. Siguro dyan sa may BSU, may meriendahan naman dyan kasi eskwelahan, sabi ko. Merienda na muna tayo dyan. Nagmerienda, ito po kasing katabi natin na bahay dito, ay dati may siomayan dyan. Siomayan yan. Kumain muna kami, nag-siomay kami. Napansin ko to, ginagawa. Sabi ko, paano kaya ito? Ba't ginagawa to? Pinapaupahan kaya yan, pastor? Sabi, hindi ko alam Tinanong ko doon sa tindahan. Sabi ko, tita, pinapaupahan po ba yung katabi? Bahay ng anak ko yan. Sabi niya, nanay pala. Sa anak niya daw ito, pinapaupahan daw. Magkano po? Sinabi yung presyo. Sabi, 10,000 every month. Napalunok ako wala naman akong 10,000 nun Saan ako kukuha ng pera? Alam mo kung yung conviction, hindi ko nilagyan ng action. Ginawa ko nun, nagsulat ako sa mga kaibigan ko. Siguro mga 12 nakakilala ko. I'm planning to plant a church, baka gusto nyo mag-support. Yan nangyari. Walang sumagot. Outcast. Sabi ko, wala talaga.
Pero, ngayon alam nyo na ang nangyari. Amen. The rest, ikukwento ko sa susunod. Pero yung conviction namin, hindi kami tumigil. Ang ginawa namin, siyempre ang church nung nagsisimula, wala pang pambayad. Amen. Sabi ko, uupa rin naman tayo ng bahay. Yung pang-upa, yun na lang ang ating pangrenta sa church. Kaya po yan yung pinupwestuhan niya, pinupwestuhan nyo dyan, yan, ang kwarto namin, yung maliit dyan. Wala pang aircon nun, air continuous pa niyan. Napakainit. Diyan kami nakatira. For 2 years yatang walang aircon no? Pero yung conviction, hindi namin hinayaan na may action. Kaya natin nararanasan ngayon yung ministry kasi may action tayo. Amen. Sino rito may intention ka na ang pamilya mo makakilala kay Lord? Uy, good intention yan, kapatid. Anong action ginagawa mo? Wala lang. Baka sakaling makita ko biglang dumating dito. Hindi po mangyayari yun. Yung intention natin dapat may action. Yung plano mo may execution. Saan ka nakakita ng plano walang execution? Kung gusto mong ma-invite yung kapitbahay mo, kahit anong titig mo, hindi pupunta sa church yan. Hindi nadadaan sa church. Buti sana kung ang titig, nakaka-invite no? Yung pag tinitigan mo, basahin mo mata ko. See you sa church Hindi. Ipagpe-pray mo yan, amen. Magkagawa ka ng relationship, amen. Yung intention mo, dapat maging action. Ganon din sa pagbibigay. Anong nanguna, magbigay o makatanggap? Magbigay ka muna. Yung iba takot na takot magbigay. Kasi nga, may intention. Alam mo, pastor, gusto ko talaga namang magamit ni Lord, makapag-support sa ministry. Kaya lang, alam mo namang condition namin. Basahin mo po yung binasa natin kanina. Kung masasabi mong mas mahirap ka sa Macedonian, exempted ka. Ewan ko kung meron dito, no? Meron dito nakakaranas ng severe, extreme, aba. Pero ang Macedonia ba nagbigay? Yes. Do not ignore promptings. Minsan si Lord magpa-prompt sa heart mo Magbibigay yan ng may strong conviction. No? Move from planning to practicing. Move from intending to obeying. Move from desire to completion. Huwag mo nga hayaan. Ang problema pag sinanay mo na hindi mo minumove forward ang desire mo. Alam nyo, I remember pa, siguro mga 2 years pa lang ang Christ the Rock kay Pian nun. Namit namin yung kaibigan ko sa Manila. Sila Brother Edwin, kung nakikinig ka ngayon. Sila Brother Edwin tsaka si Step. Ito pong mag-asawa na to ay dinidisciple namin nung nasa Manila kami. Nung nagpunta na kami dito sa Bulacan, nag-start na kami ng ministry, biglang nag-message sa akin, pastor, naghahanap kami ng bagong church. Oh, bagong church. Wala na kayo dun sa Wala na po, pastor Naghahanap po kami ng attendant, baka meron kayong pwedeng i-recommend sa Manila. Kasi taga Manila talaga sila Sabi ko, sige, may mga kaibigan akong pastor dyan. Si pastora, bigla akong kinausap. Ba't mo papadisciple sa iba? Tayo na lang mag-disciple. Tanungin mo ba gusto mag-plant ng church sa Manila? Sabi ko, plant ng church may ginagawa nga tayo dito. Di gawin natin, umaga dito, hapon doon. Lakas din loob ni pastora di kinausap ko, sabi ko, papayag kaya to. Pumayag. Sinimulan namin doon, sige, pupunta tayo dyan, mag-gathering tayo, mag-invite ka ng mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo. Yung bina-Bible study natin dati, invite mo kasi nagba-Bible study po dati ako sa may Paco, Manila. Ang dumating, mga 20 to 30. Ang challenge, saan tayo mag-gather? Ang lilit naman ng mga bahay nila doon. Mag-gather tayo sa McDonald's. Tama ba ako? McDonald's yung una natin. McDonald's. Buti sana pag kinausap mo, pwede po ba mag-gather? Pwede, 5,500. Every week. Lakasan ng lupot, kami. Nag-invest kami, 5,000 every week, 5,500. Ang Christ na kay Pian, hindi naman po ministry natin, nagplant tayo doon. Ngayon po, meron ng Christ the Rock Manila. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Pinapastoran na po ngayon ni Pastor David. Bakit?
Kasi yung conviction, yung prompting, nilagyan natin ng action. Amen. Number 2, finish what you started. Pag may sinimulan ka, tapusin mo. Sabi mo nga sa katabi mo, tapusin mo. Verse 11, now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. Yung iba magaling sa umpisa. Problema kasi doon sa mga taga-Corinthians, susupport kayo? Yes! Nagbigay nung una. Pangalawa, wala na. Nakaisang taon na, wala nang binigay. Amen. Ayun, minsan may mga ganyan Pastor, pag-pray niyo po, mag-a-abroad ako, Pastor. Pag nakapunta po ako sa abroad, susupport ko po ang gawain ng Panginoon. Oy, praise the Lord. Abay, si Pastor naman, pinag-pray, pinag-fasting pa. Abay, nung nasa abroad na, wala na. Bakit? Sinimulan, hindi tinapos. Amen. Pag sinimulan mo, tapusin mo. Ang sabi po rito, anybody can start a race, but faithful people finish it. Hindi lahat kayang tapusin. Amen. Ang taong faithful, yun lang ang tumatapos. Kaya dapat, pag sinabi mo, gagawin mo. Sabi mo sa katabi mo, pag sinabi mo, gagawin mo. Lalo na pag nangako ka kay Lord. Amen. Ano sabi ng Bible? Ecclesiastes chapter 5 verse 4. When you make a vow to God, do not una, pag nangako ka sa Diyos, huwag mong i-delay yung pangako mo sa Diyos. In fulfilling it, He has no pleasure in fools. Ang tawag ni Lord sa mga hindi marunong tumupad sa pangako, fulfill your vow. Fulfill mo ang pangako mo kay Lord. Amen. Kaya po kami ni Pastoram, nung nagsimula po kami, nangako kami na magbibigay kami ng first fruit. Abay, talagang dire-diretso na namin yan. Ever since nag-first fruit kami, dire-diretso nakita namin yung pagpapala ni Lord. Amen. And pag kami po ay nagkakaroon ng giving, sasabi ni Pastora, increase natin ang giving natin, dagdagan natin ang ganito. Titingin ako sa kanya. Si Pastora po kasi matindi pa na ng palataya niyan. According to your faith, it shall be done. Di ba? Pero pag pinangako mo na kay Lord, huwag mo nang babawiin yan. Fulfill your vow. Amen. Pag sinabi, sabi ko nga, ako nga inaalala ko, Lord, baka may mga pinangako ako sa iyo na hindi ko na ginagawa. Kasi minsan, lalo na yung mga attend ng camp, minsan kasi pag mga youth camp, may mga camp, ang bilis natin nagpa-altar call sa pastor, ako po, bibigay ko, mag-serve na ako sa inyo habang buhay. Nagsiserve ka pa ba ngayon? Di na. Bakit? Kasi emotional lang yung pangako mo kay Lord. Huwag ka mangangako kay Lord sa emotion mo. Amen. Lord, ako gamitin mo lang ako. Mag-share ako ng gospel. Magwiwin ako ng tao. Asan na yung pinangako mo kay Lord na ganon? Emotion. Kaya nga sabi ng Bible, let your yes be yes. Let your no be no. Why? Because starting is important, but finishing honors God. Amen. Ang nag-honor kay Lord, yung tumatapos. Sino rito gusto mong pagpalain ka ng Lord? Alam niyo ang pagpapala ng Lord sa mga nagtatapos. Anong sabi ng Galatians chapter 6 verse 9? Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap abay, may harvest naman Pero yung harvest hindi para sa lahat. Para kanino yung harvest? Doon sa mga hindi nag-give up. Sabi niya, you will reap a harvest if we do not pag nag-give up, walang harvest. Imaginin mo, nagtanim ka, magsasaka ka, kumpleto yung pananim mo, diniligan mo. Sabi, nakakapagod, ayoko na, balikan ko na lang yan next month.
Pagbalik mo, wala na. Patay na yung harvest. Bakit? Nag-give up ka. Do not give up. Pumunta ka, mag-church, Sunday, Bible study, covenant group, small group. Attend ka, lalago ka sa Panginoon. Amen. Huwag kang mainip. Minsan papadaanin ka ng Panginoon. Patuloy, maging consistent ka. Sabihin nyo nga yung word na yung consistent. Bakit ka napapagod? Kasi ang isang bagay, bago mo maranasan ang katagumpayan, kailangan consistently ginagawa mo. Unfinished obedience creates a pattern of inconsistency in the spiritual life. Ang isang tao pag nasanay na hindi sumusunod, hindi tinutupad ang pangako sa Panginoon, nagke-create ka ng pattern sa buhay mo. Okay na sa'yo, nasasanay ka sa mali. Dapat wag mong sanayin ang sarili mo sa mali. Sininiwala ang mali, mali. Ang tama, tama. Bakit? Kung hindi, ikaw ang may tama. Sanayin mong sarili mo, gumagawa ka ng tama. O tama ba, pag nag-church ka ng Sunday, hindi ka nalilate? Oo. Sanayin mo, huwag ka masanay ng nalilate. Strive mo. Bakit? Kasi pag nasanay ka na ng late, parang nagiging okay nang maging late. Amen. Pag nagbibigay ka, nasasanay ka nang hindi ka nagbibigay. Nasasanay kang hindi na nagsiserve kay Lord. Nasasanay ka nang hindi umaattend ng small group, ng Bible. Hanggang nasasanay ka na. Nasasanay ka na mag-disobey. Nasasanay ka nang umaattend ka sa church, pero may dinidil si Lord sa life mo, hindi mo pinapansin. Huwag mo sasanayin. Alam nyo, ang buhay natin parang kalyo. Sabi mo sa katabi mo, parang kalyo. Hindi ka mukhang kalyo. Parang kalyo lang. Halimbawa ganito, nasubukan nyo na magkaroon ng kalyo. Di ba pag nabalatan yung skin mo, halimbawa sa paa, yung mga babae sa sapatos, di ba pagka nadampi, mahapdi? Ay, ang hapdi, aray, mahapdi eh. Pero pag patuloy mong ginagamit yung nasugatan at nabalatan, kumakapal ang balat. Nagkakaroon ng kalyo. Yung kalyo wala nang nararamdaman. Alam nyo, ganun na nangyayari sa tao eh. No? Nasasanay na mali na ginagawa, okay lang. I remember, siguro ako nito, first year high school. Kasi ngayon grade 7 eh. Nung panahon namin, first year high school. Doon ako unang na-expose sa kodigo. Hindi ko nasasabihin yung mga technique namin sa kodigo, baka gayahin ng mga youth. Pero nangongodi ko. Kaya lang nung first year ako, first time kong mangodigo, tinuruan ako ng classmate ko, kinakabahan ako. First time, takot ako. Ito yung daraan yung teacher. Ako, baka makita ko ng teacher. Sabi ng classmate, huwag ka mag-alala. Pag palapit na sa'yo si teacher, uubo ako. So, ibig sabihin nandiyan na si teacher, tago mo yung kodigo. Pero grabe talagang takot na takot ako. Pag sabi sa akin ng teacher, Montaño, okay ka lang ba? Okay lang, ma'am. Pawis na pawis ka. Grabe, pawis na pawis. Hindi ko napapansin, pawis na pawis pala. Pag may ginagawa ka kasi kalokohan, di ba? Hindi ka sanay. Pangalawang beses kong ginawa, ganun pa rin, kinakabahan pa rin ako. Pangatlo, medyo ako may kaba pa rin. Pang-apat, wala na. Pagka napapadaan si teacher, ay ma, gagalaga. Sanay na. Hanggang sa wala na, relax na. Pagtingin ko doon sa katabi ko, pinapawisan. Relax ka lang, okay lang yan. Coach na eh, no? Bakit? Nasanay na. Pansinin nyo, yung mga gumagawa ng masama, walang takot. Bakit? Sanay. Pero ikaw, pag hindi ka sanay na gumawa ng kalokohan, tatakot ka eh. Pag ikaw hindi ka sanay na magsisinungaling ka sa magulang mo, pag kinumpran ka, magsasabi ka ng totoo eh. Bakit di ka sanay na nagsisinungaling sa magulang mo? Pero yung sanay na sanay ka magsinungaling sa magulang mo, relax na relax yan. Sinanay mo sa mali. Yan ang sinasabi dyan. Over time, people become comfortable with wrong things, with partial surrender, delayed response, and incomplete commitments. Kaya ang pinaka nakakatakot, nasa loob ka ng church, pero sinanay mo ang sarili mo maging comfortable sa mali. Wag mong hayaan
na maging comfortable ka sa mali. Kaya sabi ko sa mga anak ko, pag may nakita ako, sisitahin ko kayo dahil ayokong maging comfortable kayo sa mali. Amen. Mga anak ko, minsan ko na lang pagalitan niya kasi malalaki na. Pero pag kinausap ko yan, alam nila yan. Amen. Sabi ko, magpasalamat kayo, may nagko-correct pa sa inyo. Kasi life is all about pattern. Tingnan nyo, ikaw may pattern ka eh. Hindi mo lang napapansin. Kasi pattern mo na eh. Sino hindi ka sanay lumabas ng bahay? Na hindi ka nagtututbrush? Dennis, ikaw ba kaya mo lumabas ng bahay nang hindi nagtututbrush? Di ba, hindi? Hindi, magsabi ka ng totoo. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang lumabas nang hindi rin naliligo. Pero may mga kilala ko. Hindi naliligo, kaya pumasok sa school. Sabi ko, anak, hindi naman ako, kahit na, magiging pattern. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang guilty. Hindi, my point is this, huwag mong sanayin ang isang bagay na ayaw mong maging bahagi ng buhay mo. Sino hindi ka sanay na matatapos ang buong araw nang hindi ka nagbukas ng Bible? Pag hindi ka sanay, hindi ka mapapakalaki. Meron nga akong kausap, sabi niya, nagpunta daw siya sa ibang bansa, nataon na Sunday. Hindi daw siya mapakali talaga. Kaya lang, hindi niya alam kung saan siya pupuntang church. Kasi hindi na ako sanay nang hindi nag-church. Hinahanap ko talaga yung church. Wow, ang gandang pattern. Amen. Yung iba nasanay na kahit walang church, nakakangiti pa. Relax na relax pa. Sinanay mo. Ito yung naging problema natin nung nagkaroon ng online, nung pandemic. Yung mga Kristiyano, nagkaroon ng pattern. Normal na sa kanila online habang naglalaba. Amen. Hallelujah. Nagluluto si nanay. Di ba? Wow, naging normal na sa atin. Praise the Lord. Binabalik tayo ng Lord sa proper worship ngayon. Amen. Parapakan nga natin si Lord. Sa totoo lang, uncomfortable ang new things. Any new things in your life will be uncomfortable. Pero pag tama at naging comfortable ka sa tama, it will bring much reward. Si Lord, finisher siya. Amen. Si Lord, pag may sinimulan, tinatapos niya. Anong sabi ng Philippians chapter 1 verse 6? Being confident of this, that He who began a good work in you, will what? Will carry it to completion. Si Lord, yung sinimulan niya sa buhay mo, tatapusin ni Lord. Until the coming of our Lord, Jesus Christ. Ang Panginoon, bago siya mamatay sa cross, may sinabi siyang napakahalagang word. Ang sabi niya, at the end of His earthly ministry, Jesus declared, it is finished. Si Lord, tinapos niya yung cross. Ano kaya si Lord kalagitnaan nung hinahataw siya ng mga Roman soldiers? Ay, yun, ang sakit. Bahala na kayo, impyerno na kayo. Diba? Kasi sakit na natawin ka, tapos Diyos ka. May kapangyarihan, kayo na. Bahala kayo dyan, impyerno na kayo, titigas ng ulo. Hindi eh. Tinapos ni Lord. Amen. Nakaramdam nga siya na parang yung ama tumalikod sa, Lord, why have you forsaken? Pero hindi natinag si Lord. Bakit? Kasi nung baby pa lang pinanganak na siya ni Mary, may mission na si Jesus. Amen. Hindi lang lumaki. Hindi lang maging 33 years old. Pero ibigay ang buhay niya para sa iyo at sa akin. Para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Para magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya nung nandun sa ang Panginoong Jesus, bago niya ibigay yung huling hininga niya, it is finished. And then He died. Ano ibig sabihin ng word na it is finished? Mission accomplished. Ang mga bagay na sinisimulan natin, kapatid, tapusin natin. Why? Completed obedience releases blessing. Ang pagpapala, hindi doon sa may desire. Ang pagpapala, doon sa gumagawa. Last and finally, God measures capacity
and willingness. Ang minimeasure ng Lord sa generosity in action, hindi yung amount, pero yung capacity mo. Ano ba capacity mo? Kasi iba't iba tayo ng capacity. Amen. Yung babaeng walang asawa na balo, poor widow, iba capacity doon. Iba rin ang measurement ni Lord doon. Pero may willingness yung babae. Amen. Pero yung isang bilyonaryo na limpak-limpak ang pera, iba rin ang capacity noon. Pero sinabi ni Lord, sino mas malaki binigay? Yung poor widow. Because God measures capacity and willingness in our generosity. Anong sabi niya sa verse 12? For if the willingness is there, the gift is what? Acceptable no matter how much that gift is. Pastor, 5 piso lang to. Kung yan ay willingness mong binigay kay Lord, cheerfully binigay mo kay Lord, tanggap ni Lord yan. Amen. It is acceptable according to what one has. Acceptable yan kung ano ang meron ka. Ang hinihingi ni Lord. Listen, sa buhay natin mga kapatid, ang hinihingi ni Lord, hindi yung wala ka. Ang hihingin sa'yo ng Lord, yung meron ka. Amen. That's why, I remember, etong si Moses. Si Moses, nung siya po ay tinawag ni Lord, because during that time, ang mga Israelite po ay naging slave ng Egypt. Sila po ay ino-oppress ng mga Egyptian. They cry out to the Lord, Lord, save us! Umiiyak yung mga Israelite. Narinig ni Lord yun. At ang ginawa niya, tinawag niya si Moses, Prince of Egypt. And during that time, nung siya po ay tumakas na sa Egypt, nandun siya sa wilderness, may nakita siyang isang bush. Umaapoy, pero hindi natutupok. Pumunta po si Moses doon. Na-curious siya. Sabi ng Lord, take off your sandals, for you are in a holy ground. Tingin, ningin, 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 ningin. Kunwari may keyboard na lang. Tingin, ningin, ningin, ningin. Abay, sabi ng Lord, teka, ito si Moses, gusto kong gamitin eh. Sino rito naniwala si Lord, gusto kong gamitin? Kaya lang, sabi ni Moses, Lord, ako gagamitin mo, papaalisin ko yung mga Egyptian from Egypt, dadaling ko sa promised land. Alam niyo ba gaano karami yung mga Israelita? Sabi nila, mga around almost 2 million people to. Ganun karami ang, madali bang alisin sa isang lugar, pupunta mo sa isang, ang hirap nun. Etong si Moses, sabi niya, dito sa Exodus chapter 3 verse 11, nung sinabi ni Lord, gagamitin kita Moses, ikaw magpapaalis doon sa mga anak ko, papuntang promised land. Sabi ni Moses, but Moses said to God, who am I? Sino ba ako? Sino rito, tingin mo sa sarili mo, sino ka ba? Sino ba ako para gamitin ni Lord? Yun din ang nakita ni Moses sa sarili niya, sino ba ako? That I should go to Pharaoh and bring the Israelite out of Egypt. Pangalawa, sabi ni Moses sa verse 10, Moses said to the Lord, oh Lord, I have never been what? Eloquent. Hindi ako magaling magsalita, Lord. Neither in the past, nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Sabi nga ng mga scholar, itong si Moses daw, nag-i-stutter. Alam niyo yung nag-i-stutter? Yung pag kumusta ka na? Di ba hirap kausap nung gano'n eh, no? Kumain ka na ba? Ang hirap nun. Parang gano'n. Hindi siya magaling magsalita. Hindi siya eloquent. Hindi siya persuasive. Pero siya gustong gamitin ni Lord eh. Sino rito minsan pag sinabi ni Lord, gusto ko itong, Lord, wala naman akong alam. Hindi nga ako nakagraduate ng high school. Lord, wala nga akong pera, gagamitin mo ako. Lord, may pamilya ako. Lord, lahat na lang ng excuse sabihin natin. Alam mo ang ano ni Lord kay Moses? Sabi ni Lord sa verse 2 ng Exodus chapter 4. Then the Lord said to him, what is that in your hand? Ano ba yung meron ka? Ano yung nasa kamay mo? Sabi niya kay Moses. Ang dami mong sinasabi, wala ako neto, hindi ako magaling magsalita. Sino ba ako? Puro yung wala ang nakikita mo sa sarili mo eh. Amen. Puro limitation ang nakikita mo eh. Sabi ng Lord, ano bang meron ka? Ano yung nasa kamay mo?
Sabi ni Moses, Lord, staff. Staff lang to, Lord. Pang-protect, baka may mga wild animal dyan. Pang alalay, pag naglalakad ako. Staff. Ano sabi ni Lord sa verse 3? The Lord said, throw it in the ground. Bigay mo, surrender mo. Alam mo yung kahoy, naging ahas. Nawakan niya sa buntot, naging staff ulit. Yang meron ka na nasa kamay mo, kung ano yung hawak mo, yan ang gagamitin ko para i-fulfill ang plano ko sa buhay mo. Paano ginamit ni Lord yung staff ni Moses? The staff was used to initiate the plagues of Egypt. Nagkaroon po ng plague eh. Yan yung number 1. Nakita nyo, nakalagay dyan sa ating Yan ang nag-initiate. Nung tinatch nung staff ni Moses, yung tubig sa Nile River, pagdikit nung staff, naging dugo. Nung tinaas ni Moses, yung kanyang staff, umulan ng hail. Yung mga plague na nangyari sa Egypt, ginamit ng Lord yung staff. Nung sila ay tumatakbo na, nagbago ang isip ng Pharaoh, pabalikin yung mga Israelite. Grabe yan, mga servant natin yan, mga slave. Wala na tayong slave. Abay, hinabol sila ng Egyptian army. Ang problema, natrap sila, yung nasa harapan nila, dagat, Red Sea. Sabi ni Moses, Lord, dinala mo ba kami rito para patayin lang dito? Sabi ng Lord, hindi. Moses, ano ba yung nasa kamay mo? Lord, staff. Taas mo. Nung tinaas niya yung staff, yung hurdles bumuka. Yung Red Sea bumuka. Habang sila ay nasa wilderness, kasama niya yung mga Israelita, nagre-reklamo na nauuhaw sila. Moses, papatayin mo ba kami dito sa wilderness dahil wala kami mainom na tubig? Sabi niya, Lord, dinala mo ba kami rito para mamamatay lang kami? Wala na kaming mainom. Ano sabi ng Lord kay Moses? Moses, ano ba yung nasa kamay mo? Lord, stop. Tuktok mo sa bato. Tinuktok niya yung stop sa bato. Pak! Bumulwak ang tubig. Nakainom sila. Kinalaban sila ng mga Amalekites. Ito ay mga sanay na mandirigma. Tinatalo sila. Lord, tatalunin kami dito. Sabi ng God kay Moses, itaas mo yung staff mo. At tuwing tinataas ni Moses yung kanyang staff, nananalo sila sa labanan. Kaya lang nangangawit si Moses. Tuwing binababa niya, natatalo sila. Taas mo uli. Hanggang sa tinulungan siya ng isang kasama niya. Nanalo sila sa gera. Alam mo, nakita ko, si Lord, gagamitin niya kung ano yung mga nasa kamay mo. Hindi ka hinahanapan ng Lord yung wala ka. Hindi hinahanapan ng Lord yung hindi mo kakayanan. Actually, sabi nga ng Lord, sige, hindi ka magaling magsalita. Okay. Si Aaron, yung kapatid mo, magaling magsalita. Siya magiging spokesperson mo. Hindi ka pipilitin ng Lord sa bagay na alam mo hindi mo kakayanan. Gagamitin ka ng Lord sa kakayanan mo. Nung ang Panginoong Jesus nagtuturo sa wilderness, ang mga tao during that time, sabi ng Bible, mga nasa 5,000 men. Sabi ng mga scholar, kung isasama mo raw yung mga bata at mga babae, around 15,000 people. Isang punong Cuneta Astrodome yan. Or Araneta Coliseum, punong-puno ng tao. Ganun karami yung tao. Sabi ni Lord, nandito tayo sa wilderness. Pag pinauwi natin yung mga tao, wala pang kinakain buong araw yan, baka mahilo. Magkulap sa daan, pakainin nyo. Sabi ng mga disciple, Lord, ano papakainin kahit isang taong sweldo? Kulang pampakain sa mga tao din sa dami niyan. And then verse 8, ang sabi rito, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Lord, halika dito, boy. Here's a boy with 5, hindi nga lang 5 barley loaves 5 small barley loaves. And 2, hindi nga 2 fish 2 small fish. Kaya mismong si Andrew sabi niya, Lord, oo nga no? But how far will they go
among so many. Baka sa akin lang to, Lord, ubus na. Siguro sa isip-isip ni Andy. Amen. Sino dito pag nagbibigay ka kay Lord, daming pangangailangan ng church. Ano mararating ng 20? Ano mararating ng 50 pesos? Ano mararating ng 10 piso? Kapatid, kahit gaano kaliit yung nasa kamay mo, mukhang ordinaryong kahoy lang yan. Pag gustong gamitin ni Lord yan, kaya niyang i-multiply yan. Kinuha ng Lord yung tinapay, kinuha ng Lord yung isda ng bata, itinaas, pinagpasalamat sa kanyang ama, at pinamigay niya doon sa mga tao. Tataka yung mga disciples, sige, pamigay nyo, o paupuin nyo, grupo-grupo. O sige, bigyan nyo. Sabi nyo, parang di nauubos lang. Sige lang, bigay nyo. Lahat ng tao, 15 to 20,000, hindi lang nakakain, nabusog. Anong sabi ng Bible? Basahin natin. Verse 12. When they had all had enough to eat, nabusog na lahat, He said to His disciple, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Alam nyo, nung ginather nila yung mga natira, they gathered them and filled, napuno, 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Yung maliit na parami ng Lord, hindi lang na parami ni Lord, na multiply ni Lord, sobra. Alam nyo, yun din ang tanong sa atin ni Lord ngayong hapong ito. My son, my daughter, what is in your hands? Maaaring isipin mo, Lord, magagamit mo pa ba ako, Lord? Lord, kailangan mo pa ba ako, Lord? Sino niwala, hindi naman kailangan ni Lord si Moses, pwede naman si Aaron ang ginamit niya. Amen. Si Lord, hindi niya kailangan ng talent. Hindi niya kailangan ng ability mo. Kaya niyang ibigay lahat yan. Kaya nga tanong ni Lord sa iyo, ano ba yung meron ka? Ano bang kaya mo? Bigay mo lang yung kaya mo. Imo-multiply ko yan, gagamitin kita. Yung kasi, yung iba, gusto nila one time, big time. Lord, pag ginamit mo ako, gusto ko one time, big time. Si Lord, nagsisimula yan sa maliit. Ang sabi ng Bible, kung sino ang mapagkakatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan niya sa malaki. Amen? Alam mo, nung nagsimula ang Christ na Rock kay Pian, nagsimula kami sa isang pamilya. Tapos nag-pandemic pa. Sabi ko, excited ako. Sabi ko, nako, may church. Plant tayo ng church. Abay, nakapag-plant ng church. Unang audience, pamilya. After ilang buwan, monitor na kausap ko. Kayo, mga TV, ay, hindi pala, mga, online. Dumating ako sa point, sabi ko, Lord, parang nakaka-discourage. Tinawag mo ba talaga ako magpastor? Sabi ko, Lord, alam mo naman, ang kakayanan ko sa mga kabataan lang. Baka hindi mo talaga, baka pang campus lang ako, Lord. What is in your hands? Gamitin mo. Ikaw, ano bang hinihingi sa'yo ng Lord na ayaw mong i-release? Sino to gusto mo magamit ka ng Lord? Pati generosity is not just about resources. Generosity is all about your time. Generosity is all about your talent. Generosity is all about your life. Ang mga Macedonian churches, sabi ng Bible, they are able to give beyond their ability because first, they gave themselves to the Lord. Maaaring wala kang kayang ibigay kay Lord kundi pusong basag, pusong sugatan, pusong handang sumuko sa Lord. Tatanggapin ng Lord yan. Gagamitin ng Lord yan. Amen? Pwede ba tayong tumayo ngayong hapong ito?